Hello, magandang umaga sa bawat isa. Welcome po ulit sa ating Berean Morning Devotion. So, maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay makakapagpatuloy sa ating ministry. At bago po ang lahat, mag-umpisa muna tayo sa pananalangin. At sa mga maabot ng video na ito, ganun pa rin. You can share it on your wall or on your groups or on your group chats para po marami po maabot ng morning devotion natin ng mensahe ng Panginoon at siya ay may pangungusap sa atin. Let's pray. Dakilang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito. Sa biyaya mo kami po ay buhay, masigla, malakas, panibagong pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, mamuhay para sa ikaluluwalhati mo. Patawad po anumang aming pagkukulang, pagkakasala, pakalinisin nyo kami. At basbasan nyo po anumang aming mapapag-usapan, ang mga kapanood, ang maaabot ng mga ganitong pangangaral. Nawa ang liwanag po ng Ebanghelyo sa kanila ay sumibol at maging malinaw sa kanila, Panginoon, ang kalooban mo. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen, amen. Okay, so sa umagang ito, ang pag-uusapan natin is all about belief. Our topic is about belief. Bago po yun, makinig muna tayo ng isang hymnal, He Keeps Me Singing. Habang po ating ipinopost muna ito, isinishare sa ating mga wall or sa ating mga GCs para po marami tayong makasama sa ating morning devotion. Sieve and flow, Jesus, 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 sweetest name I know. It's my every it's me singing as I go. Share muna natin mga kapatid. Jesus, 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 sweetest name I know. If you know the song, you can sing with me. He keeps me singing. Keeps me singing as I go. Medyo mabagal ang ating internet. Peace be still, sieve and flow. Good morning po sa bawat isa na nakasubaybay at nakakasama natin. At mamaya po, pwede nyong i-replay ang ating mapapag-aralan. This is interesting because we will talk about belief at ang kahalagahan nito at ang resulta nito sa ating buhay. Yung belief na tinatawag. Okay? Yan. Share na natin. Lord, Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every. Pansamantala, narito po ako sa sasakyan habang wala pa po yung ating pinagpipray na audio room at ang ating pong magiging opisina. So patuloy natin na pag-pray. Okay, sa walang pagtatagal, mag-umpisa na po tayo. Mag-umpisa tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Hebrews 11:6. Ang sabi po rito, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa Tagalog, babasahin ko rin,
At kung walang pananampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. So, hihimay-himayin natin to at unti-untiing pag-aralan kung ano po ang nais ipahiwatig sa atin iparating ng ating Panginoon Diyos. Ang belief sa Biblia at sa pag-aaral, ito po'y tumutukoy sa Tagalog ay paniniwala o pananampalataya. Napakahalaga dahil ito ang paraan upang makilala natin ang Diyos, upang tayo magtamo ng kaligtasan, upang makapamuhay tayo ng matuwid sa mundong ibabaw at mapasaya o mapaligaya natin ang Diyos. Ang sinabi po sa ating binasa, but without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, imposible mong mapaligaya, mapasaya ang Diyos. Sa biblical na meaning po ng belief, ito po ay simple pagtitiwala, pagsampalataya at pag-asa kay Kristo at sa salita ng Diyos. Sa Greek word po nito ay pisteo, to believe, trust, rely upon. At may kinalaman din po dyan yung pistis or faith and faithfulness. Ibig sabihin, kapag sinabi po sa Biblia na believe, naroon po ang belief, it is relying upon someone o kung kanino man. Napakahalaga nito. Bakit? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Maliligtas ka kung sasampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, magtitiwala kang lubusan, mananalig ka sa Kanya, maniniwala ka sa Kanya, at maliligtas ka, ikaw muna at sunod ang iyong sambahayan. Hindi po sapat yung sinasabing relihiyon o gawa natin o tradisyon lamang. Kailangan mo manampalataya kay Kristo Jesus lamang. Belief, it pleases God, mapaliligaya mo ang Diyos. Binasa natin kanina, kabaliktaran naman, ang unbelief ay kasalanan sa Diyos. Kasalanan dahil tinatanggihan nito ang kanyang katotohanan. Kapag ayaw mong sumampalataya, maniwala, magtiwala, manalig sa ating Panginoong Kristo Jesus, ikaw po'y nagkakasala. At sa John chapter 3 verse 18, nahatulan na sapagkat hindi sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. That is the sin of unbelief. Kaya sa Revelations 21 verse 8, meron pong kasalanan na nakahanay, na merong parte sa alawan na naglalagablab ng apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sabi ron, but the fearful and the unbelieving. Ibig sabihin, kapag hindi mananampalataya, doubters, matatakutin kasi walang ganap na pananampalataya mula kay Kristo. Siya po ay may bahagi sa lawan na naglalagablab ng apoy at asupre na siyang pangalawang kamatayan. Ang belief, it gives also spiritual life. In John 20 verse 31, that believing ye might have life through His name. Magtatamo ka ng buhay na walang hanggan. Yes, may buhay tayo physically, pero may hangganan. Ang nais ng Panginoong Kristo Jesus na mapasayo, kung ikaw ay wala pa, buhay na walang hanggan, that ye might believe on Him, that ye might have life eternal. Ang pananampalataya o paniniwala, ang belief, it produces obedience. Makasusunod ka sa Diyos kapag ikaw po ay may pananampalataya sa Kanya. Ang totoong belief ay may bunga. Ang bunga po nito ay pagsunod. Kaya po merong kantang mga kabataan, obedience is the very best way to show that you believe. So kung nais mong maipakita, maipahayag ang iyong paniniwala, ito sa pamamagitan din ng pagsunod. Yung tunay na naniniwala ay mayroong pagsunod. And belief conquers fear and death. Napagtatagumpayan ng paniniwala ang mga takot at pagdududa. In Mark chapter 5 verse 36, mababasa niyo po doon, sabi ni Jesus, be not afraid,
Only believe. Be not afraid. Only believe. Huwag kang matakot. Manampalataya, maniwala ka lamang. And Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Pagtitiwalaan natin ang Diyos ng buong puso po natin. Ang belief sa Diyos ay nagbibigay ng peace, courage, and confidence. May kapanatagan ka, may kapayapaan ka, may kakumpiyansaan ka, at may tapang ka kapag may paniniwala ka sa Diyos. Bilang ating debosyon o pagninilay-nilay sa umagang ito, belief is powerful because what you believe will direct your life. Kung ano po yung sinasampalatayanan at pinaniniwalaan mo, ididirekta po nito ang iyong buhay. If you believe fear, naniniwala ka sa takot, you will live a defeated life. Babagsak ka kasi natatakot ka. If you believe lies, pag naniwala ka sa kasinungalingan, you will walk in darkness. Naapektuhan ang buhay. But if you believe God, you will walk in victory. Kaya napakahalaga ng belief sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi nakatingin sa mga perpektong tao, lahat tayo makasalanan, pero siya'y tumitingin sa sino mang nagtitiwala, naniniwala, nananalig, o sumasampalataya sa Kanya. Nakatingin po siya. Because without faith, it is impossible to please Him, but through faith, it is possible to please God. Believe His Word when life is confusing. Yan po ang dapat nating i-apply sa ating buhay. Nakalilito man ng sitwasyon, nakakabahala man ng mga pangyayari, o nakakalungkot man ng mga balita, pero sumampalataya ka sa salita ng Panginoong Kristo Jesus, ikaw po ay magkakaroon ng kapanatagan. Believe His promises. Kung ano man mga sinabi ng Panginoon Diyos sa Biblia, ipinasulat na. Kung ano man po ang kalooban niya, kung ano man po ang instruction niya, believe. Kahit po yung mga panalangin natin tila ba walang kasugutan o katugunan o parang may mga delays sa ating po mga dalangin, maniwala ka pa rin sa Kanyang pangako. Believe also in His power when you feel weak. Nangihina ka ba? Ayan ay magandang pagkakataon, maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Totoong may mga limitasyon tayo, pero sa Diyos ay walang limitasyon. Ang takot nakikita ang problema, pero ang pananampalataya, si Kristo na provider ang tinitignan mo. Ang takot, titignan mo ang problema o ang mga sitwasyon, pero yung pananampalataya, yung belief, nakatingin ka sa Panginoong Kristo Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin po tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang buhay Kristiyano nag-uumpisa sa paniniwala at lumalago sa paniniwala at nagtatapos sa paniniwala. Nag-umpisa po tayo sa paniniwala, nagpapatuloy tayo sa paniniwala, at magtatapos tayo sa paniniwala. 4 na bagay na dapat niyong tandaan patungkol sa belief. Number 1, belief in Christ saves. Belief in Christ saves. Pagka sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus, uudyukan ka sa pagsisisi dahil tayo makasalanan, magpapakumbaba, lalapit kay Kristo Jesus, tatanggapin mo siya bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, na sapat na ang kanyang sakripisyo doon sa krus, yung banal niyang dugon dumanak, na pambayad ng ating kasalanan, panghugas sa ating kasalanan, ay sapat na. At ito'y napakahalaga, precious blood ng tinatawag. At muli siyang nabuhay para sa atin. Ano pat mapagtatagumpayan natin ang kamatayan, maski ang kasalanan, makakapamuhay tayo sa pagbabago dahil si Kristo ay buhay at nabubuhay magpakailanman. At sinabi rin ni Apostol Pablo, yet not I, but Christ liveth in me. Kung tayo po ngayon ay may Kristo Jesus na tunay na tinanggap sa puso, hayaan mong mabuhay si Kristo Jesus sa ating mga buhay. Belief in Christ saves. Yung paniniwala mo kay Kristo, hindi lamang inililigtas ka, makapagliligtas rin sa iba. Habang kanilang nakikita ang iyong paniniwala sa pamamagitan ng iyong pamumuhay ng tama,
Kasi tama ang pinaniniwalaan mo at nakatitiyak tayo sa pinaniniwalaan natin, walang iba ang Panginoong Kristo Jesus. Belief in Christ saves. Number 2, belief in God strengthens. Pinapalakas po tayo ng paniniwala o pananampalataya. O halimbawa, walang-wala ka na, hinang-hina ka na. Naniniwala ako sa Diyos na magagawa niya, walang imposible sa Kanya, walang mahirap sa Diyos. Abay, maya-maya lumalakas ka na. Kasi may paniniwalang tama sa Diyos. Nakakatakot naman, ang daming bayarin, maraming mga oposisyon o hindi sumusuporta. Pero dahil nakikita mo ang Diyos na maaasahan mo, mapagkakatiwalaan mo, at sinasabi niya wag kang matakot, makapagpapatuloy ka sa iyong buhay. Belief in God strengthens. Palalakasin ka ng paniniwala sa Diyos. Number 3, belief in Scripture. Maniwala ka sa salita ng Diyos na naisulat na, inimprenta na. It will stabilize you. Ibig sabihin, patatatagin ka. Magiging malakas, matibay, matatag. Hindi mabilis tumumba o matinag o matisod sa mga maliliit na issue ng buhay o sa mga maliliit na problema. Bakit maliliit lahat ng yan? Kasi po, malaki ang Diyos natin . At kapag hindi mo naman binibigyan masyadong pansin yung mga problemang meron ka, talagang maliit na maliit yan kasi ang focus mo, ang attention mo ay sa Panginoon. Belief in Scripture stabilizes. Naniniwala ka sa salita ng Diyos, ito'y patatatagin ka. Last but not the least, belief in promises of God. It sustains. Maniwala ka sa salita ng Diyos, sa kanyang mga pangako, ito po ay nagpapanatili. Papanatilihin ka at sumusustento, makapagpapatuloy ka. Ibig pong sabihin, when your belief is in God's promises, it will sustain you. Ano po? Makapagpapanatili ka sa Diyos. Ang ganda po, alam nyo, ang paalala ng salita ng Panginoong Hesus sa Juan 15:7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, hingin nyo anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Napakaganda mga kaibigan. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yan po ang sinasabi ng John chapter 15 verse 7. So sa umaga pong ito, huwag mong hayaan ang pagdududa sa Panginoong Diyos ang mas maingay o mas malakas sa iyong buhay, kundi ang salita ng Diyos na maaasahan mo, mapanghahawakan mo. Kaya naman po, makapagtatagumpay tayo. Mark chapter 5 verse 36, be not afraid, only believe. So pwede mong ipanalangin sa Diyos, Ama, tulungan niyo po ako na magtiwala sa inyo kahit di ko makita yung kagandahan sa mga mangyayari. At idasal mo, idalangin mo sa Diyos na palakasin ka niya at tulungan kang mamuhay sa paniniwala na ayon sa Biblia, ayon sa kanyang salita, ayon sa kalikasan ng ating Diyos. At hindi po para matakot sumunod, matakot umasa sa Diyos, o matakot maglingkod sa Kanya. Kagaya po ni Kristo Jesus, consider Him, endured the cross, despising the shame, diba? Who suffer in such affliction, in all points, He was tempted also. Kung paano ang demonyo tumutukso sa atin, ginawa niya rin yun kay Jesucristo, pero nagtagumpay si Jesus. Isinulat ang mga bagay na yan bilang patotoo na maski tayo makapagtatagumpay sa demonyo sa alok ng sanlibutan ito at sa kung anumang hatak ng laman meron tayo dahil si Kristo Jesus ay tagumpay sa ating mga buhay. Kaya sa oras pong ito, be not afraid, only believe. Sa mga iba pong nasa iba pang pananampalataya na walang katiyakan ng kaligtasan, bagamat sinisikap ginagawa ang lahat, sabi po ng Biblia, only believe. Only believe in the Lord Jesus Christ, maliligtas ka na. Sumampalataya ka lamang kay Kristo Jesus.
at sa patuloy mong pamumuhay, yung pagsampalataya mo kay Kristo Jesus magbubunga ng mga masisigasig, ng mga mabubuting gawa. Kaya ang tunay na may Kristo Jesus sa puso, tupa na sumusunod sa Kanya, nananagana sa mga bunga ng banal na Espiritu at sa mga mabubuting mga gawain na nagre-resulta rin na sa pamamagitan ng pananampalataya mo o paniniwala mo, ang ibang taong nakakasaksi nito ay sila rin nagtatamo ng kaligtasan dahil sa sasampalataya sila sa tunay na sinampalatayanan natin, walang iba ang Panginoong Kristo Jesus. Kaya sa umaga pong ito, tandaan nyo, belief in Christ saves, belief in God strengthens us, belief in Scripture stabilizes, pagtitibayin tayo, patatatagin, and belief in His promises sustains. Makapagpapatuloy ka, makakapanatili ka sa Kanya. Do not fear, only believe on the Lord Jesus Christ. Hindi lamang maliligtas ka, ikaw ay makapagpapatuloy, mapagpapala ka pa. Ano po? Ang sabi nga ng Panginoong Kristo Jesus, meron kang nga lamang maliit na pananampalataya, gamustasa. Pwede mong utusan ang bundok na lumipat sa dagat. Pwede mong sabihin ano man ang inyong naisin at papangyarihin kung meron ka lamang maliit na pananampalataya. Kaya nga po mali yung mga relihiyon o grupo ng mga simbahan na nagsasabi, manampalataya lang, maliligtas ka na. Tila ba minamaliit nila yung pananampalataya? Pero alam nyo, yung pananampalatayang matatamo mo sa salita ni Kristo Jesus, yun po yung tinutukoy natin na makapangyarihan. At sinasabi niya, only believe. Sino po yung nagsalita? Si Kristo Jesus. Maniwala ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya. Sa oras pong ito, sa maghapon pong ito, ay pagkatiwala natin sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakila namin Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Ang inyo pong pangungusap, ang inyong salita, ikaw po ay masigasig na tagapagbigay gantimpala sa nagsusumugasig humanap sa iyo dahil sa naniniwala, dahil sa nagtitiwala, dahil sa nananalig, dahil sumasampalataya. Panginoon Diyos, hayaan niyong maging kalugod-lugod ang aming buhay dahil sa aming paniniwala sa iyo at pamumuhay sa iyong mga salita at pinagkaloob niyo sa amin ang mga katotohanang dapat namin paniwalaan. Pagpalain nyo, naaabot ng video na ito at makakapanood, mangaligtas sila, magkaroon po ng tamang pamumuhay, magkaroon ng tamang relasyon, at maranasan po ang pagpapala mo, Panginoon Diyos, at makapagpatuloy sa pananampalataya. Sa ito po ang aming samdalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. God bless po. Sa umagang ito, this is again your friend, Densume Baptist Man. I am Pastor Ken in my other account. So, tuloy-tuloy po ito. Patuloy po kayong sumubaybay, manood. Kung kayo man ay nagse-cellphone rin lang naman o nagti-TikTok o nagpi-Facebook, ito po isa sa mabuting choices na gagawin mo. Panoorin mo yung pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat meron 2, 3 nagtitipon kahit online sa ngalan ni Jesus, narito siya sa ating kalagitnaan. Ito po yung mga basbasadong gawain ng Diyos. Kasi po ang nais niya maipaliganap ang kanyang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ni Kristo na nagdudulot ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng sampalatayanan mo ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus. Yung banal niyang dugon dumanak at ang kanyang muling pagkabuhay, na yan po ang magre-resulta ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Na sino man sumasampalataya kay Kristo Jesus, bagamat mamamatay ay meron muling pagkabuhay at hindi mamamatay kailanman sa impyerno. At kung ikaw ay nabubuhay, sumasampalataya kay Kristo Jesus, ay hindi ka mamamatay kailanman sa dagat-dagatang apoy, kasi po tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Meron na po yung kaluluwa mong buhay na walang hanggan at malulubos mo ito sa kalangitan. Kaya sa umagang ito, mabuhay po tayo, magtiwala tayo sa Diyos, maging maligaya tayo sa Kanya, at gawin natin yung mga kalooban niya. God bless you sa bawat isa.